Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At ito po ay itago lamang natin sa pangalang Gemma. Ano, basahin na natin ang liham ni Gemma. Dear Kuya Peles, isa na rin po ko kuya sa mga araw-araw na nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon, lagi po akong nakikinig sa inyo. At buong akala ko kuya ay mananatili lamang kong tagapakinig ninyo. Yun pala kuya ay hihingi din ako ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Gemma, 38 taong gulang, at hiwalay na po ako sa aking asawa. At ito po ngayon ang dahilan kung bakit po ako lumiham sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Huwag mo na akong pakialaman dahil hindi na kita pinapakialaman sa ginagawa mo. Bakit? Sa palagay mo ba, maganda yung ginagawa mo? Bakit? Anong ginagawa ko sa'yo? Ikaw itong nauna na gumawa ng mali. E paano naman kasi? Lagi kang nagbubunganga sa tuwing ako'y dumarating ng bahay. Eh sinong hindi magsasawa sa'yo? Naku, Anjo, huwag mo na akong baliktarin dahil matagal nang ginagawa mo yung pambababae mo. Akala mo hindi ko alam? Ay, masyado kang maraming alam. Oo, hindi ba? Hindi ba totoo? Pero yung ginagawa mo na lagi kang umaalis ng bahay, eh hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Dalaga na siya? Bakit ikaw? Nahihiya ka ba? Nang ibahay mo yung babae mo, ha? Kung makapagsalita ka, parang perpekto kang tao. Ang sinasabi ko, kung aalis ka, huwag kang magpapagabi ng uwi. Eh bakit? Sinong nagsabi sa inyan, ha? Hindi na importante kung sinong nagsabi sa akin yan. Gumagawa ka lang ng kwento mo. Hiwalay na tayo. Kaya huwag ka nang makialam sa akin. Gawin mo ang gusto mo at gagawin ko rin kung anong gusto ko. Inay, ano bang pinag-awayan ninyo ni Itay? Sa tuwing pumunta dito, nag-aaway kayo. Yang itay mo kasi, pinapakilaman pa niya ako. May iba na siyang pamilya. Bakit po ba, Inay? Talagang hindi na kayo magkakabalikan ng Itay? Hindi na. Irresponsable siyang ama. Hindi niya tayo kayang buhayin. Nang babae pa siya, binabahay pa niya. Ang gusto ko sana, Inay, magkabalikan pa kayo ng Itay. Ay, naku anak. Malabong mangyari na yan. Ha? Bakit naman po, Inay? O, di ba? Binabahay na niya yung babae niya. Eh, kapit na siya dun sa babae niya. Ang akala ko kasi, mabubuo pa tayo, Inay. Gaya ng sinabi ko sa iyo, anak, malabong mangyari na yan. Hindi bale. Hindi naman kasal ng tatay mo. Inay, dapat ba talaga kapag nagsama ang lalaki at babae, kailangan na ikasal? Bakit hindi kayo nagpakasal ni Itay, Inay? May nakita kong kasama ng anak nating kahapon sa bayan. Bay, talaga bang hindi na sila magkakabalikan? Alam mo naman, may kinakasama ng ibang babae si Anjo. Paano mangyayari yun?
Oo nga, pero kawawa naman yung apo natin. May dalaga na siya. Wala eh. Hindi nagtagal ang pagsasama ng magulang niya. Siya tuloy ang naapektuhan ngayon. Ngayong dalaga na siya. May sa bagay, hindi naman sila kasal ni Anjo. Sa isang banda, mabuti na rin yun. Ano ba yung nakita mong kasama niya? Babae o lalaki? Lalaki. Mukhang nagkakaigihan na sila. Ay, nako. Humahanap na naman ng bagong problema tong anak mo. Anak, may sinasabi sa akin ang itay mo. Ano po yun, inay? May kasama ka raw na lalaki kahapon. Nagliligaw ba yun sa'yo? Opo. Ay, naku anak, mag-ingat ka na sa mga lalaki yan. Lalo na at alam na nilang may anak ka na. Wala nang magsiseryoso sa yung lalaki. Inay, iba si Dick. Nakikita kong mahal niya ako. Siya ngayon, oo. Pero kapag nagtagal na at nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, dyan mo makikita ang tunay na kulay ng isang tao. Hindi naman siguro, inay. At isa pa anak, dalaga na ang anak mo. Paano mo ipapaliwanag sa kanya na gusto mo pang mag-asawa? Madali na yan. Alam naman niya na yung tatay niya at ako hiwalay na. Kaya alam na niya ang sitwasyon. Pero sigurado ako na mahirapan din si Ann. Alam naman natin na hindi niya nakasama ng matagal ang ama niya. Papaano naman, inay? Bata pa si Ann, nang babae na yung tarantadong tatay niya. Kaya pala, noon wala siyang balak na pakasalan ka. Yun pala, may balak pa siyang mag-asawa ng iba. Pwede ba, inay? Huwag na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Mabuti na lang na ganito. Ganito ang nangyari sa amin. Hindi na kami guguluhin ni Anjo. Inay, sino ba yung laging naghatid sa inyo dito sa bahay? Yun ba? Naliligaw yun sa akin, anak. Bakit po ba, inay? Papalitan niyo na ba si Itay? Anak, nakita mo naman. Ipinagpad na tayo ng iba. Anong gagawin ko? Ang gusto ko kasi, inay, magkabalikan pa kayo ni Itay Anak, di ba ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, malabo nang mangyayari yun. Ako ang gagawa ng paraan, inay, para magkabalikan kayo ni Itay. Para sabihin ko, hindi ko na mahal ang tatay mo. At ganoon din siya. Kaya nga naghanap ng iba eh. Hindi mo ba naiintindihan yon, anak? Oh, inay! Hanggang ngayon, kuya, ay pilit pa rin na kinukumbinsi ako na magbalikan na kami ni Anjo. Dalaga na po, kuya, ang aming anak. At lagi niyang sinasabi na magbalikan kami na mag-asawa. At isang araw, kuya, ay kailan mo tayo magsasama, Gemma? Gusto ko na kasing nagkaroon na tayo ng anak eh. Masyado ka namang apurado, Dick. Tumatanda na tayo, di ba? Kailan pa tayo
magsama para magkaroon na tayo ng O, anak. di ba, may anak ka na rin sa iba? Pareho tayo. Oo nga, pero iba naman sa'yo eh. Gusto kong magkaroon ng anak sa'yo, Gemma. Maghintay pa tayo ng magandang pagkakataon, Dick. Huwag kang magmadali. Pero kailan ba yun, Gemma? Inaalala ko kasi ang anak ko. Baka hindi pa siya handa na mag-asawa akong muli. Sige. Ako nang kakausap sa anak mo. Ha? Nako, yan ang wag na wag mong gagawin kung ayaw mong magkahiwalay tayo. Bakit naman? Sa totoo lang, gusto pa ng anak ko na magkabalikan kami ni Anjo. Ano? Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Inay, ayoko na rin na kabalikan kami ni Anjo. Eh yan ang gusto ng anak mo. Kahit na hindi kayo kasal ni Anjo, ama pa rin siya ng anak mo. Inay, At may karapatan pa rin siya sa inyong dalawa. Dahil ama niya si Anjo. Gusto niya na mabuong muli ang pamilya niya. pero inay, may sarili ng pamilya si Anjo ngayon. At ewan ko kung may anak na siya dun sa babaeng yon. Eh bakit? Kailan ba kayo huling nag-usap ni Anjo? Matagal-tagal na rin. Eh, pinakasalan ba na Anjo yung babaeng yon? Yun ang hindi ko alam, inay. Eh, paano yan? Anong sasabihin mo sa anak mo? Kung hilingin niya na magkabalikan kayo ni Anjo. O, anong sasabihin mo? Ano? Inay, ako pong gagawa ng paraan para makapag-usap kayo muli ng itay. Anak, di ba't sinasabi ko naman sa'yo na malabo nang magkabalikan kami ng tatay mo? Inay, hindi ito ang gusto kong buhay. Nabuo ako dito sa mundo dahil sa inyo ni Itay. Tapos, ipagkakait ninyo sa akin ang kahilingan ko na muli nating buuin ang nawasak na pagsasama ninyo ni Itay. Siya naman kasi ang nag-umpisa ng lahat ito, anak. Nang babayang tatay mo, anong gagawin ko? Kung hindi na niya ako mahal, pipilit ko ang sarili ko sa kanya? At ganun din kayo. Gusto nyo nang gayahin ang ginawa ni Itay sa inyo. Gusto nyo rin ng ibang lalaki. Kung ganyan ang gagawin nyo, wala na kayong pinagkaiba ng tatay ko, Inay. Pareho lang kayo. Inay, hindi maitatama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. Totoo yung sinabi mo. Pero anong magagawa ko kung hindi na ako mahal ng tatay mo? Alangan naman na ipagpipilitan ko pang sarili ko sa kanya. Inay, kapag ipinagpilitan din ninyo ang mag-asawa ng iba, lalayas na ako dito. At hindi na ako babalik kahit kailan. Anak! Inay, ayaw na ni Ann na mag-asawa akong muli at lalayas daw kapag nag-asawa ako. Ano? Sinabi niya yun? Opo, inay, lalayas daw siya. Eh, anong gagawin mo ngayon? Yun na nga po ang iniisip ko ngayon eh. Dahil may usapan na rin kaming dalawa ni Dick na magsasama na rin kami. Ay, naku anak. Mahirap yan. Baka tutuhanin ng anak mo yung sinabi niya. Yun na nga po ang kinababahala ko ngayon, inay. Papaano naman ang sarili kong kaligayahan? Eh, matanong nga kita. Yan bang si Dike binata pa? May kalibin din siya dati, pero ngayon, hiwalay na sila. Ay, naku. Pareho lang pala kayo eh. Yan ang mahirap.
Ang mangyayari niyan, pag magsasama lang kayo ng walang kasal, may katwiran naman pala na muli kayong magkabalikan Hindi mo masisisi ang anak mo. Inay, anong gagawin ko ngayon? Kung sakaling ipagpipilitan ko na magsama kami ni Dick, baka lumayas yung anak ko, Inay. Anong gagawin ko? Ito ngayon ang malaking problema, kuya. Laging pinaggigiitan sa akin ng anak ko na ayusin namin ang nawasak namin pamilya ni Anjo. Gusto niya, kuya, na magkabalikan kami, pero pareho na may gusto kaming iba. Si Anjo, kuya, may kinakasama na. At hindi ko rin pinagkakaila, kuya, na may nanliligaw sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, dahil nagmantay yung anak ko na kapag pinagpatuloy ko ang relasyon ko sa iba, ay lalayas ang aking anak. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang. Gemma. Alam mo, Gemma, naaawa ko dyan sa anak ninyo. Kung sa inyong mag-asawa o mag-live-in, dahil hindi pa naman kayo kasal, parang baliwala sa inyo. Nagsama kayo ng ilang taong, pero may anak kayo. Yan ay si Ann. Abay, siya ngayon ang namumroblema sa inyo. Ang kanyang ama may kinakasama na at ikaw din may nanliligaw sa'yo. Paano yan? Parang magulo ang buhay ninyo. Gusto lang naman ng anak ninyo magkabalikan kayong dalawa. Pero talagang hindi na. Mahirap na sa ngayon. Dahil nakikita ng anak ninyo na dalaga na siya. Ayaw niyang mawasak ang pagsasama ninyo ni Anjo. Pero sa palagay ko, malabo na yung mangyari yan. Kaya lang, Gemma, sabi ng anak mo, kapag nag-asawa ka muli, lalayas siya. Abay, huwag mong baliwalain yan, Gemma. Alam mo yung mga batang ganyan, kahit nasa murang edad pa yan, abay, madalas yung sinasabi na ginagawa yan. Gusto mo bang mawala yung anak mo sa'yo? Lalo na kapag pinagpilitan mo yung gusto mo. Hindi naman kita masisisi dahil bata ka pa, kailangan mo pa talaga yung lalaki sa buhay mo. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas ka, kailangan mo lang kasama sa buhay. At yun nga, yung lalaking nakilala mo. Pero, alalahanin mo din yung anak mo na si Ann. Timbangin mong mabuti, Gemma, kung ano talaga ang nararapat mong gawin. Pero kung ako sa'yo, abay, pagbigyan mo muna yung anak mo. Okay lang naman na may maligaw sa'yo, kaya lang, huwag naman yung biglaan. Pwede mo namang ipakilala yung boyfriend mo sa anak mo. Baka sakaling makagaanan niya ng loob. Malay mo. Paglipas ng panahon, buto rin siya. Diyan sa boyfriend mo. O di wala ka nang kahirap-hirap. Pero sa ngayon, mahirap pa, Gemma. Pakinggan mo muna yung anak mo sa ngayon. Dahil mahirap na. Baka tutuhanin niya yung sabi niya na kapag pinagpilitan mo yung gusto mo, mawala naman sa iyong anak mo.
Naintindihan mo ba yung gusto kong sabihin sa'yo? Gemma? Bueno, yan na lang muna siguro ang masasabi ko sa'yo, Gemma. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Ano mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.